Dahil dito sa malaking panalo ng Magnolia kontra sa TNT Tropang 5G, nagkaroon pa sila kahit papano ng chance na maka twice to beat advantage. Pero kinakailangan ganito ang mangyari dyan. Ang San Miguel kinakailangan talunin ng Phoenix at ang Magnolia kinakailangan talunin ng Meralco. Ang mabigat dito, kinakailangan ang Meralco matalo rin sa Blackwater Bossing. Kasi kung manalo ang Magnolia kontra sa Meralco, ang magiging final record nila ay 7-5 dito sa eliminations. Itong Meralco ngayon sa kasalukuyan ay 7-3 ang record. Kung matalo sila sa Magnolia, magiging 7-4 sila. Pero kung mananalo sila sa Blackwater, magiging 8-4. So, yan ang magiging problema ngayon dito sa Magnolia Hotshots. Kinakailangan manalo sila kontra sa Meralco Balls at kinakailangan matalo pa itong Meralco dito sa Blackwater Bossing. Ngayon, kung ano pa man ang mangyari, whether manalo itong Magnolia Hotshots dito sa Meralco or kung maka twice to beat man sila o hindi, ang laking bagay nung pagkapanalo nila kontra sa TNT kasi nagbigayan ng confidence dito sa Magnolia na kaya nilang talunan kahit sinong team dito sa PBA. Kung kaya nilang tambakan itong si Bolbol at itong TNT, at nakita naman natin kung gaano ka-dominant itong si Bolbol nung tinambakan nila ang San Miguel. Sa tingin ko kaya din nilang gawin yan kontra sa ibang mga teams. Siyempre mas maganda kung meron silang twice to beat advantage. Pero kahit wala yung twice to beat advantage na yan, sa tingin ko maganda ang magiging posisyon ng Magnolia. Pero siyempre mas maganda kung mananalo mag-uumpisa yung playoffs nang meron kang panalo. Kaya kinakailangan manalo sila kontra sa Meralco Bolts. Kapag nagawa nila yan, sa tingin ko magiging okay pa para dito sa Magnolia Hotshots itong kanilang magiging remaining games. At nakita na natin na mukhang nag-adjust na talaga itong si Clint Chapman dito sa role niya sa Magnolia. Bagay na bagay ito si Chapman dito sa role sa Hotshots at ito'y dominant inside at outside player. Samantala naman itong Terra Firma G5 eliminated na dito sa PBA Commissioner's Cup at yan ay isang bagay na hindi kinagugulat ng sino man. Medyo nakapanghihinayang pa rin though dahil 3-0 ang umpisa ng Terra Firma dito sa conference. Yun nga lang sumadsad sila natalo ng 6 na sunod bago nanalo kontra sa Macau at natalo sa San Miguel. Dahil dito eliminated na Terra Firma. Ang sabi nga nung iba medyo nakakapagtaka kasi yung nangyari dito sa Terra Firma dahil sobrang ganda ng umpisa nila. Lalo na yung kanilang import. Yung first game nitong si Mobasha naka-score to ng 50 points at naka-25 rebounds. Pero nung mga sumunod na laro, biglang ang laki ng bagsak ng scoring niya. Minsan 10 or 11 points lang yung nagagawa at ito ang dahilan kung bakit nahirapan itong Terra Firma makabawi. Marami din na nagsasabi na hindi naging consistent yung laro nitong nung kanilang import pagdating dito sa mga big games nila. Pero nagtataka rin naman yung iba, ba't hindi ito pinalitan ng Terra Firma? Tignan ninyo Blackwater, nung masama yung laro ng import, pinalitan ni Robert Upshaw. Although, to be fair, hindi rin nakaabot ng conference playoffs itong Blackwater. So, back to square one na naman itong Terra Firma Jeep. Ang maganda ng kahit papano ang consolation dito, maganda at nag-i-improve ang laro ni Jeyo Chu para dito sa Phoenix Fuel Masters at yan ang dahilan kung bakit nagiging mas okay yung kanilang nilalaro. Kaya nga sa ngayon itong Phoenix Fuel Masters, rather itong Terra Firma Jeep, isa ngayon doon sa mga most promising teams dito sa PBA pero kinakailangan lamang talaga na maging mas maganda yung kanilang ipapakita para masiguro naman na kahit papano yung kanilang mga games ay tatangkilikin ng mga tao at kung gaganda laro ng Terra Firma, mas lalaki yung chance nila na makapasok na dito sa playoffs at yan naman talaga ang iniintay ng karamihan na kanilang gawin na makaabot talaga dito sa susunod na round.